Let's play back yung mga ano ha. Kanina may mga ganap po sa ano sa mababang kapulungan ano. Mabuti i-playback muna natin. Yung ilang pong highlights nung pagtalakay sa budget po ng COA or Commission on Appointments kanina sa mababang kapulungan. Pakinggan po natin. We issued a fraud audit instruction po para sa province of Bulacan. So ito po ay napuntahan na. So napuntahan yes. po Yes. after nung pumutok na Yes. yung issue. Opo, yeah. Ngayong pumutok ang issue ng flood control project, ngayon lang ata tayo na naghahalongkat. Baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. Dahil po constitutionally created po ang commission audit, then yung pong mga commissioners at chair are impeachable officers po. So we don't have discipline authority over sa amin po mga commissioners. So mukhang may problema ang COA habang nananatili dyan at walang patuloy na maki-question ang inyong kredibilidad, no? Habang hinihingi na gampanan nyo ang inyong papel sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. Kailangan po talagang harapin ang tanong. No, dapat mag-resign na ang commissioner na ito. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust and also even graft and corruption. You know that it's a very broad, when you say graft, it's not just about pocketing money. But certain violations like, the conflict of interest situation that he is in. Okay. So, context lang doon kung bakit po. Well, importante naman talaga na tingnan natin yung yung budget ng COA habang tinatalakay ito, no? Kasi parang dapat shielded from from any anomaly ang COA, no? So, parang dapat okay yung kanilang yung budget, So, ginisa nga po kasi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang mga opisyal po ng COA, bakit daw ngayon lang naghahalungkat o naghahalungkat yung ahensya ng pumutok ng issue tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects. Lumabas kasi na nitong August 12 lamang nang isama sa fraud audit ang mga pinuna ng Pangulo ng mga proyekto sa Bulacan. Ang paliwanag po dyan ng COA kanina ay nauna na silang nagkapagpadala ng notice of disallowance sa mga kine-question na proyekto. Okay, so pinupuna ang COA para above din sila doon sa mga duda about corruption. Sa kung talagang ginagawa nila yung trabaho nila na hinahalongkat yan dahil yun yung mandato nila. Dagdag ko lang din mga kapatid, no? Kasi sinita ng mga kongresista, di ba, kung bakit nanungkulan pa rin sa Commission on Audit si Commissioner Mario Lipana kasi ang asawa nito na pag-alamang presidente at GM o General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Contractor po yan na nakakuha ng mga flood control project sa gobyerno. Ang katunayan nga po, lumabas sa budget deliberation ng COA. Nasa higit 326 million pesos na ang naibayad sa mga proyektong ito sa kumpanya ng asawa ni Commissioner Lipana. Malinaw daw na may conflict of interest ito at may paglabag sa konstitusyon. Sa ilalim kasi ng Article 9, Section 2 ng Saligang Batas, mga kapatid, habang nanunungkulang ang sinumang miyembro ng isang constitutional commission tulad ng COA, hindi ito maaring magkaroon ng anumang interes sa pananalapi, direkta man o hindi, sa anumang kontrata, prangkisa o pribilehiyong ipinagkaloob ng pamahalan. Alinman sa mga sangay, ahensya, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno at kanilang subsidiaries. O malinaw naman pala. Yeah. Grabe, dami mga conflict of interest . Oo.